Hello, hello everyone! Nandito na naman si Rosie Vlog. Nandito na naman tayo. Pasensya na kasi yung salamin ng sasakyan ay puno ng talsik ng ulan kaya ganyan ang itsura niya sa video natin. Pasensya nyo na medyo maulan-ulan dito ngayon sa Jeddah. Kaya ganyan ang sistema ng natin kasi nasa location tayo, on the way tayo sa ating client. Kaya ganyan talaga ang buhay kahit medyo makulimlim, medyo maulan-ulan, kunti-kunting tulo ng ulan. It's okay. Basta ang mahalaga safe tayo. At maraming salamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo, God, na lagi mo kaming pinituksyonan at lagi mo kaming binigyan ng healthy body. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng blessings. Maraming salamat sa lahat ng mga challenges. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mga kaibigan. Sa akin sides, ang isang kaibigan ay kahit na anong mangyari, kaibigan ka pa rin. Kahit walang-wala ka na, ay nandoon sila, tatayo sila. Sila ang tunay na kaibigan. Pero pag iniwan ka nila sa gitna ng dilim ng buhay mo, ibig sabihin, hindi sila kaibigan dahil ang hamon lang nila yung maliwanag na buhay sa'yo. Kaya, wag mo na silang tinagin. Hayaan mo sila at maramdaman nila yan sa huli na mali ang ginagawa nila sa isang tunay na kaibigan na ginawa nila ng hindi maganda dahil sa wala ka at iniiwan kanila sa gitna ng kadiliman na pinagdaanan mo. Pero okay lang yun, hindi po pwedeng dito nahihinto ang buhay natin kasi iniwan ka ng isang kaibigan mo. No. Hindi yan ang bokabulary ko. Ako, kung iniwan ako ng tunay na kaibigan ko sa oras ng kadiliman ko, ibig sabihin mo hindi ko siya kaibigan. Iba ang turing niya, iba yung gusto niya sa akin, may gusto siyang kunin sa akin, kaya hindi ko sila tinitinag. Hinahayaan ko sila. Kung sila lalabas sa buhay ko, bukas naman ang pinto ko eh. Hindi naman nagsasarado ang pinto ko. Pero pag ikaw ay nasa kadiliman ng buhay ko, ibig sabihin nun, real friend kita. Tunay kang kaibigan kasi nandyan ka sa oras ng kagipitan ko at hindi mo ako iniwan. Yan ang tunay na kaibigan. Pero ang kaibigan, iniwan ka sa oras sa gitna ng kadiliman mo, hindi mo sila kaibigan. Kaya hayaan mo na silang magpakalayo-layo at magpakalayo-layo ka kasi hindi naman isa lang ang bitukan nyo. Ikaw, ang sarili mo ang dapat i-secure mo kasi ikaw lang ang naghahanap buhay para sa pamilya mo. Kung hindi ka nila papahalagahan, wala ding halaga yung ganun. Yung tulong ay okay lang yun. Ang tulong naman kasi hindi yan galing sa akin, galing sa itaas yan. At ang God na ang mag-aano sa'yo, ang magre-reply, hindi ako. Ganun yun. Kung tinutulungan naman ako, ganun, si Allah na ang bahala sa'yo kasi siya ang magbabayad sa'yo, hindi ako yun. Kaya, nandito man tayo, kung tutulong man tayo sa isang tao, huwag mong isipin na may kapalit. Si Allah na ang bahala. At yung tulong mo na yung kumbukal sa kalooban, maraming salamat sa ganun. Maraming salamat. Pero yung pinakaayaw ko rin sa isang kaibigan, yung ikukwento ako sa iba na ganito, nagtiwala ako sa'yo, tapos ikukwento mo ako. Never na kitang kaibigan ka ganyan. Kasi ayaw ko ng ganyan. Siyempre, nagtiwala ako sa'yo at ikukwento mo ako sa iba na ako ay ganito. Hindi kita kaibigan, kaya I'm sorry na lang dahil mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa'yo bilang kaibigan. Bakit? Hindi naman tayo magganito, hindi naman mag-isa ang paa natin eh. May paa naman ako eh. Alhamdulillah, may paa akong tumakbo. At tumayo sa sarili kong paa. Kaya ko. Wala akong pinitinag basta kasama ko si Allah at wala akong ginagawang masama. Maraming salamat sa lahat. Kaya kayo bilang isang OFW, wag kayong magtiwala kahit kanino. Kahit sino man yan, wag kayong magtiwala kasi ang tiwala minsan yan ang nakakapahamak sa'yo. Kaya magtiwala ka sa sarili mo. Wala ka ng ibang pagkatiwalaan kung hindi ang nasa itaas. Kaya Allah ka lumapit kung anong mga problema mo, kung anong mga kung ka sa kanya umiyak, kung lahat sa kanya. Siya ang magpapagaan ng loob mo. Wag yung ibang tao dahil chismis ka lang ng ibang tao at ganun si ano. Wag na yan. Doon na lang tayo sa itaas. At siya ang nakakaalam sa lahat dahil siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, dahil siya ang nag-aano sa atin, nag-aalaga sa atin sa bawat oras, sa bawat minuto. Siya ang nagbibigay lahat. Kaya doon ka na lang sa itaas. At hayaan mo yung mga taong nag-lockdown sa'yo at nag-betray sa'yo. Hayaan mo sila. Darating ang oras na magkaroon sila ng isip, ay, mali pala ang ginagawa ko sa kanila. Gusto ko makipagbalikan sa kanila. Wala na yun eh. Tapos na yun eh. Oo, napatawad tayo ni Allah. Kahit anong oras, papatawarin tayo niya. Pero yung sakit na binigay mo, sobra-sobra yun. Kaya maraming salamat sa'yo. At thank you sa lahat na nanonood. Kaya lagi mong tandaan kahit anong pagsubok ang darating sa buhay mo, gawin mo siyang challenge sa buhay mo kasi ang challenge na binigay ni Allah sa atin, ito ang pinagdaanan at ipapagdaanan natin para makamit natin ang ating pangarap sa buhay. Maraming salamat. Maraming salamat sa nanonood sa Rosie Vlog. Thank you so.